Magandang umaga sa bawat isa. Kung babasahin bilang pagdiriwang ng ina, tahanan, kung alalahanin ang isa sa mga dakilang nanay ng Biblia, at ating pong babasahin yun sa ating verse, sa ating scriptures, the book of Ruth, chapter 1, verses 1 to 5. In the days when the judges ruled in Israel, a man from Judah left the country because of severe famine. He took his wife and 2 sons and went to live in the country of Moab. Verse 2. The man's name was Elimelech and his wife was Naomi. 2 sons were Mahlon and Chilion. They were in Bethlehem in the land of Judah during their stay in Moab. Elimelech died and Naomi was left with her 2 sons. And her 2 sons married Moabite women. One married a woman named Orpah and the other woman named Ruth. But about 10 years later, both Mahlon and Chilion died. This left Naomi alone without her husband and sons. May God bless the reading of His Word. Praise God. Balik tayo sa title. Title po natin ay Naomi, the Unselfish Mother, who was instrumental to the genealogy of David. Ito ay ayon sa genealogy ng Matthew chapter 1, nambagit natin doon ang lineage o yung angkan ng pinanggalingan ni Haring David. Natin, your name may not be written in history. Wala si Naomi sa chapter 1 ng Matthew, or she was not even mentioned about her name in any other books other than the book of Ruth. Pero malaki ang bahagi niya, kasaysayan ng Israel. You may not be written in history, but God can use you behind the scene intentionally to fulfill His purpose, to fulfill the purpose of God. Dito natin makikita. Naomi is our best actress kung sa drama dito ng Aklat. Pinaparangalan bilang nanay. Pangalawa lang po si Ruth bilang nasa main character ng Aklat na ipinangalan sa kanya. Maraming nagsasabing ito ay sinulat ni Samuel, yung propeta. He was the last judge of Israel. So, kaya nga yung Ruth, Aklat, pagkatapos yun ay sinundan ng 1 Samuel. May kinalaman sa chronological order. Dahil historical book ito considered historical book. So, pumunta po tayo sa introduction. The circumstances, occasion, and family circumstances of Elimelech. So, wala pong gaano maging pangalan ni Elimelech kaya hindi dumating doon sa genealogy ni David and wife. Dahil napunta nga kay Boaz, genealogy. Although, ito yung tinatawag kong unsung heroes, Bible characters. Wala sila doon sa genealogy line, pero kung babasahin natin ang kanilang circumstances, the writing of the book of Ruth, nandun kung bakit sila instrumental. The circumstances is that nag-migrate itong pamilya, Elimelech, si Naomi, at sa kanilang dalawang anak na si Mahlon at sa Chilion, sa Moab. Dahil sa sa panahon na yan, may crisis. Bayan nila, kaya sila ay nag-ibang bayan. Yung kailang property ni Elimelech, na may malaking lupa yon, bakit sila napunta sa Moab. Hindi naglaon na namatay si Elimelech at naging byuda si Naomi. Asawa, nilang dalawang anak na si Mahlon at Chilion dahil they need the family support. Pamilya na, maaaring sa right age or the situation. May son ng lungkot si Naomi. Kaya lang, they live only for 10 years na sila ay may asawa. At yung pangasawa nila ay taga-Moab. At nakita natin, hindi sila nagkaanak doon sa mga asawa nila. Si Orpah at saka si Ruth. Si Ruth ay asawa ni Mahlon. Si Orpah naman ay asawa ni Chilion. Hindi sila dito pero kilala sila sa pamilya. Mababang chapter 3 ni Boaz, lang yung ari-arian na naibenta mag-asawa bago sila mag-migrate at yun ang dahilan bakit nawalan sila ng property sa pagbalik nila sa dahil iba na may pagmamay-ari. Diyan natin muna rito sa chapter 1 na nang malaman ni Naomi na maganda na ang kalagayan ng Judah, may sila, wala ng famine, nagbalak silang umuwi. O siya actually, gusto lang niya, siya lang. Pero bitaw ni Ruth, samantalang si Orpah ay bumalik kasi sabi ni Naomi, bumalik na kayo sa inyong bayan, pamilya, mga magulang dahil alam niyang hindi sila masisiyan itong dalawang byuda yung maghipag. At doon, kanyang determinasyon na suportahan niya ang kanyang nanay. So kung hindi maganda ang pinakita ni Naomi sa kanyang daughters-in-law, sa kanyang mga manugang, iwanan agad yan dahil maghahanap ng ibang asawa. Bata pa naman yung sila Orpah at saka si Ruth. Hindi sila nabigyan ng anak.
Kaya doon ang hapis o pagkakalungkot ni Nehemiah na wala siyang apo doon sa dalawa niyang manugang. Bumalik muli sa kanyang sariling bayan dahil wala tatangkilik doon. Kasi kung kasawa pa itong dalawa, si Opha at si Ruth, Moabites mga yan, siguradong Moabites din ang mapapangasawa nila, tagal Moab. So na niyang bumalik doon sa kanyang kinagis ng bayan ng Bethlehem. Ito po natin ang pangyayari sa buhay ni Nehemiah. Nung malaman niya bumalik at hindi siya iniwanan ni Ruth, yan ang magandang bonding, magandang relasyon. Pag ka ng maganda rin ang iyong aanihin. At dito, sinabi ko rito sa aking outline, number 2, the Nehemiah means pleasant, agreeable, o sabi sa Merriam-Webster Dictionary ay pleasant means having qualities that give pleasure, nakakalugod, agreeable, nakakasang-ayon. Ibig sabihin, agreeable, yung taong ito ay makisama o agreeable. At having qualities that tend to give pleasure. Ay characterize o katatangian niya ay pleasing manners. Nakakagod ang kanyang pag-uugali. Yan ang Nehemiah. Behavior, kanyang kinikilos o inaasal. And appearance. Pay rin si Nehemiah with pleasing personality. Kaya hindi naman katakataka ang kanyang mga in-laws ay marahil maganda rin. Siyempre, ikaw yung maganda, pipili ka ng hindi maganda. Sabihan lang naman natin yun na maganda ugali, maganda pagkatao, maganda ang iyong kinalakihan. Kaya hindi nagkamali si Nehemiah na niya actually, byuda na siya nung nag-asawa ang anak para maaliw siya o bigyan siya ng kagigiliw ng kanyang pamilya. Pero hindi na nabigyan ng apo. Kanyang dalawang anak na lalaki. Pinalaki niya ang kanyang mga anak na maganda ang asal. Kaya yung pangasawa nila kahit hindi Kristiyano o hindi Jewish, maganda naman na convert si Ruth dahil hinakap niya ang faith, culture, ang pamilya na kanyang asawang si Malon. Kaya converted na, masasabi natin si Ruth. God will be my God, sabi doon. Your people will be my people. So nagkaroon na siya ng immersion sa kultura, kasaysayan at panampalataya, reliyon, Judaism ng Israel. So tawag natin conversion, si Ruth na convert. Dahil sa relasyon nila ng kanyang mother-in-law at kung paano pinalaki ni Nehemiah ang kanyang mga anak, yung attraction. Si Ruth ang binigay ng Panginoon na kaaliwan kay Nehemiah. As a mother-in-law of Opha and Ruth, Nehemiah was unselfish and generous to all. Kaya nandoon ang katatangian ni Nehemiah. Natin kay Ruth, minsan sa chapter 3 na nakita si chapter 2 and chapter 3, paano napalapit si Boaz kay Nehemiah dahil sa kamag-anak, tinuturing na kamag-anak. Ruth na asawa ng nabiyuda. No? Paano pagkain, inuwi ang pa ng sabi ni Boaz, huwag kang uwi. Si mo, empty-handed. Yeah. So kasi tinuruan, ginawa niyo, wag na po, hayaan niyo na binang ko, mabubusog naman yan, may rasyon naman yan, may ayuda yan. Hindi gano'n, kundi hinandaan niya, hinaran niya ng kanyang lunch, minsan nagbigay, nag-roast ng bargain, pagkain doon, si Boaz, binigay niya, inuwian pa niya. Kung unselfish ka, unselfish din yung magiging kasama mo sa bahay. Influence ni Nehemiah sa kanyang daughter-in-law. Inuwian siya, tama, sinunod niya, wag kang uwi sa biyanan mo na empty-handed. Ginawa yun ni Ruth bilang buting halimbawa sa kanyang biyanan. Natin ang kahalagahan ng may magandang relasyon dahil yun ang influence ng mother-in-law na ipinakita niya sa kanyang daughter-in-law. Nehemiah became a model mother in the Bible in spite of her affliction, grief, and emptiness. Sa tulong ginamit niya yung affliction. I'm afflicted. Why do you call me Nehemiah? Please, yun. Dapat bansagan na lang daw siya ng pangalang Mara. At Mara, mapait. Yun yung in-strike ni Moises na bato na mapakla. Dahil karereklamo ng mga Israelita na walang tubig, sa complaint nila, binigyan sila ng mapaklang tubig. Hindi nila mainom talaga sa pakla na yun. So Mara, that's where the word Mara. Dahil sa pakla o saklap na dinanas ni Nehemiah nung sila ay nasa Moab, dahil nga sa sunod-sunod na pangyayari na nawala siya ng pamilya roon. So, that's affliction, grief. Yes. Sabi niya doon sa verse 20 to 21. Verse 20, she said, do not call me Nehemiah, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. Bitter. So bitter ang kanyang life. Imbis na better things, naging bitter things para sa kanyang buhay. Kala niya,
ay maganda ang kanyang kahinatnan sa Moab. I went out full. May pera sila nung nag-ibang bayan, nag-migrate sila sa Moab dahil naibenta nga ni Elimelech ang kanyang property. And the Lord has brought me home again empty. Bumalik sila na empty. Ang naubos ang kanilang kabuhayan sa Moab. Kaya marami pagsapala sa ibang bansa o magmamigrate tapos babalik din dito dahil hindi pinala, hindi naswerte, mga ganon. Kasi hindi alam ang plano ng Diyos. Si Nehemiah, alam niya ang plano. Gusto niyang makaahon sa kahirapan. Kaya dito po outline B, Nehemiah is determined to be free from the hardship and poverty of life. Gusto niyang makaahon, determinado siyang makaahon sa kahirapan at pasakdulan ng buhay na siya uulila. Hindi yun ang plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya kailang bumalik siya sa bayan niya na pangako ng Diyos na sila'y papalain doon sa bayan na yon. Chapter 3 verse 1, pinakita ni Nehemiah na si ay dapat mabigyan din ng magandang kinabukasan. Ginamit niya ang salitang security, New King James Version. Then Nehemiah, her mother-in-law, said to her, "My daughter, shall I not seek security for you, that it may be well with you?" Mabigyan ka ng magandang kinabukasan, matatag na pamumuhay para sumagana ka naman. Kanyang sinabi roon. Mayroon siyang plano sa kanyang manugang na mabigyan ng magandang kinabukasan na may security, quote-unquote, economic security, family security. Alam natin, yung kanyang security with God, sub-centered ang security na yon. Kaya, iniinda niya na yung endorse Ruth to Boaz, her close relative, until she married. So tinuruan, dahil sumusunod pa rin sila sa kultura nila, hindi binugaw. Yung salitang bugaw ay masama, negosyo yung bugaw, no? Nakalakal sa laman. Pero yun ang ibig sabihin ng security ni Nehemiah. She has a woman of wisdom, paano provide ang security ni Ruth, paano niya bibigyan ng magandang kinabukasan si Ruth, dahil sabi nga yung nag-iwalay sila sana, kung na kayang bigyan ko pa kayo ng asawa ko at magkaanak ko para sila maging yung asawa. Yun. Kaya napakaganda ng long-term plan. Mayroon si Nehemiah, woman of long-range plan for her family. Kaya dito, nangyari po yung istorya ni Ruth at from chapter 3 to 4, doon na yung istorya ni Ruth pumasok. Pero alam natin, nagkagayon yon dahil kay Nehemiah. Paano niya i-approach decency? Alam niya, yung kamag-anak niya si Boaz, na tinatawag na kinsman redeemer, yung po, ibig sabihin talaga noon, kinsman redeemer. Siya ang pinakamalapit na kamag-anak, kinsman redeemer, na pwedeng tumubos sa kailang arerian para mabili lupa ni Elimelech na naiwan niya nung sila ay nag-migrate nga sa Moab. Kaya dito po ay pinakikita na Panginoon na yung binigay na lupa sa iyo o pagpapala ay hindi dapat mawala sa iyong angkan. Sa pong katotohanan. Sa long vision, yung mahabang pangitain ni Nehemiah na para yung angkan niya ay mabigyan ng mamanahing lupa, although mali nga nila yun, na ibenta sa Elimelech. Ngayon, nandoon na siya, kailangan tubusin yun. Paano magtubos walang pera si Nehemiah? Empty-handed nga. Bumalik siya ng empty. Zero. Kaya pinatrabaho niya si Ruth, siya ang kumita. Magtaba, mag-gig ng ani, tag-ani nun, ng wheat at saka ng barley. Kaya doon siya, yung barley po yan, mas mamahalin ang barley kaysa wheat. Mahal ang barley kaysa trigo o sa anumang klaseng butil. Barley is so expensive sa panahon natin ngayon. Kasi high class, high nutrition. Ang may high nutrition content ang barley. Kaya special nila yon doon. Yung makikita na mayaman talaga si Boaz. Mga tanim ay hindi pangkaraniwan na trigo o ay barley. So yun, malaman ni Nehemiah na nagtatrabaho pala si Nagapas, nag-aani si Ruth, sa kamag-anak ko yun. Sabi mo ay ganito, magpakilala ka na ikaw ay manugang ni Nehemiah. Kaya doon na nagkakilala, magandang response, bukas, maligo ka, magpaganda ka, magpabango ka. So yun ang wisdom. Hindi para akitin si Boaz, kundi siya ang sumalo ng responsibilidad as kinsman redeemer. Yan ang theology na ginamit yung salitang kinsman redeemer. Kasi yung babaliwala yung theology, dahil doon natin naiintindihan bakit ano yung inaaral sa salita, sa konteksto ng salita, o pangyayari. Okay? So mabuti yung ganyan ang pag-aaral, hindi yung sandampot hindi naiintindihan ang termino ng salita. Kinsman redeemer. At ang type ni Boaz ay type ng ating Panginoong Jesucristo bilang redeemer. Yan ang type or symbolism or prophetic
talaga. Kasi, saan ba nanggaling si David? Yun. E di doon ka. Kaya, ang redemption ng Israel ay pakita sa ginawa ni Boaz. Mayaman siya. Asawa, righteous. E si Ruth ay righteous din. Matuwid. Nung nabiyuda siya, hindi siya naghanap agad ng kanyang papangasawa sa kanyang mga kababayan sa Moab. Maging sa Israel, sumunod siya sa kanyang biyanan kung ano sinasabi. Binigay ng Panginoon si Boaz para tumulong sa kanilang kinsman redeemer. Sabi nga lang ni Boaz, kung mangyayari yan, meron pa akong alam na kamag-anak na mas malapit kaysa sa akin. Yun muna aking kakusapin. So nagpatipon siya doon sa gate at 10 testigo na matatanda, elders of the gates, elder of the city, para mag-witness yung deal. Yung kamag-anak na yun. Pero tingnan niyo si Boaz. Nung lumapit si Ruth kay Boaz, miga doon sa paanan niya at nakisukob doon sa kumot, lasing si Boaz. Kung di righteous yan, di may nangyari na. Nagkaroon ng premarital sex yan. Pero righteous, at sabi niya sa kanyang mga katulong, huwag niyo sabihin may babaeng natulog dito. Joseph din, hindi ko pwedeng pakasalan ng babaeng buntis na. Yan ang righteous, yun ang paninindigan ng mga matutuwid na lingkod ng Diyos. Bukasan ng umaga, nung umuwi, pinagbaon ng si Ruth para ibigay kay Naomi ang ganong pasalubong na shawl. Doon nilagay yung barley para ipampasalubong niya sa kanyang. You see, that's the kindness. Yan ang selfish character na kung ikaw'y masagana, iba ang kasaganahan sa iba rin. Dahil we are God's people. Tayo ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na may naghihirap. Kaya nga ito pa nga natuwa ako doon, basahin ko dyan, sa chapter 3, sabi dyan sa kanyang mga katulong na babae, sa kanyo na maraming butil. Kasi kumbaga trabaho ni Ruth ay gleaners, taga-simot. Mga na kukuha, siguro baksakan nyo yan para maraming maani. Yun. So inaani niya, yun ang iuwi niya. Yun ang gleaner na tinatawag. Kaya ayaw ni Lord na kakain ka sa plato, daming kanin. Maski na sa mga anak ko, hanggang sa mga pako, tinuturo ko, huwag kayo mag-iiwan ni isang butil na kanin sa plato nyo. Yan ang sinabi ng Panginoon, gleaner. Simutin mo. Nahiya ka, paklas-klas ka pa, kunya, baka patay gutom, matulang natira. Ang linis ng plato kapag kumakain kami sa fast food, Jollibee, McDonald's, ang linis po niyan. Walang tirang buto kasi inuwi ko mga buto sa aming lilikpitin mo yun. Kaya tuwa ang crew diyan. Makita, walang nalikpit. Lahat uwi, pati pinggan, pati yung kutsarti nito. Sumunod si Ruth na gayahin ng tradisyon o kultura ng pagiging masinop ng mga Hudyo. Kaya inipunan ni Boaz, Boaz, sa kanya, iwanan niyo siya para marami siyang anin. Huwag niyo siyang bawalan. Hayaan mo siyang kumuha na kumuha. That's generosity is to us. Iniiwanan niya tayo ng pagpapala kahit na may nasisimot tayo. Gusto niya, marami pa rin ang masimot natin na pagpapala. Hindi kanya gugutumin. Kahit taga-simot na lang tayo, kahit na tigi 1 kilo lang ang binibigay sa atin, ilang dilata, pero salamat sa Panginoon, kahit latak lang niya na tulong, gusto ni Lord, maganda ang ating buhay at hindi tayo pahirapan because of His unselfishness, kindness, faithfulness to His word. At doon nga nangyari, nagkatuluyan sila dahil nag-give up yung unang redeemer kasi Boaz sa pinagkalooban ng Panginoon na gawin yun. So, kasi kung bibili mo itong lupa, if you will buy back this property, then marry the widow of the owner. Ayun nga, hindi pwede daw siya. Mababawasan ako, masyado insecure yung lalaki na yun. Ayaw niya kahati. Di na ni Boaz, siya nang bumili doon. May original na may-ari. Kaya silang kasalan niya sabi niya sa mga elders, witness kayo na ako ang may bumili nito at pakakasalan ko si Ruth. Na si maring matanda pa kay Naomi. Dahil tinawag nga niya, anak. Saan kagaling na? Daughter ang tinawag niya kay Ruth. Kasi sa CRCA, may mga pangasawa din ng mga byuda o dalaga na matanda na patay na nila. Pero if that is the plan of God to perpetuate the family, why not? Yun ang pagpapalang dumating kay Ruth. At pati nanay, sino yung mother-in-law. At sa may nakita na pinagpala siya ng bayan, marami ka pang, yan. Sa iyong mga anak, sa iyong angkan, pagpalain kayo ng Panginoon. Dahil nga sa nangyari sa pamilya nga niya, na siya afflicted mother. O ang nangyari sa chapter 4, bilang pagwawakas, doon na yun sa verse 21, 4:21, Salmon begat is the father of Boaz. Ang tatay ni Boaz ay si Salmon. At si Obed ay tatay niya si Boaz. Obed is the father of Jesse, and Jesse is the father of David.
Boaz ay pinaka-great grandfather of David. So, from Boaz, Obed, and Jesse, David was the fourth generation from Boaz. Kaapat na saling lahi from Boaz kay Ruth na kanyang lola. Okay? Yung generation na pinagdaanan ni David. 3 generations before David, the Jews, ang pagdating ni David. King David. King David ang ginamit dito. No? Anyway, noon. Kaya ang point natin na hindi ka man mabanggit sa listahan, sa long list of names. Ba't ako hindi nabanggit doon? Ba't wala yung pangalan ko roon? Si Naomi ay nagtrabaho, may low profile, behind the scene na gampanin. She was so determined and unselfish na ibigay niya. Hindi na kapakanan niya ang ginagawa niya. Yung para kay Ruth na. Kaya tingnan mo, pinalitan man ng Panginoon kay Ruth. Dahil sa pagsunod niya sa kanyang biyanan. Sa kanya, kumali nga sa kanya, ginantihan niya, binalikan niya. Kaya yun ang inani ni Naomi. Magandang pamilya. Siya ng kamag-anak, naging manugang niyang si Boaz na mayaman, malaking lupain. Kaya doon kuminhawa si Naomi nung nagkapamilya yung kanyang daughter-in-law na kapag-asawa kay Boaz. Si matandang Boaz na tatay niya na. Walang sama doon dahil kinalinga ng Panginoon si Ruth. Hanap ng mapapangasawa na pinag-uusapan ay kailangan kalingahin niyo muna inyong pamilya. Family first. Paglitan, isilbi niyo ito sa inyong mga nanay. Huwag niyo napagandang kinubukasan niyo sa ibang bansa. Kaya nga pinauwi si Naomi. Ruth ay umalis ng bayan niya sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. Your God will be my God. Your people shall be my people. Intention ng Panginoon sa kasaysayan kaya po ng Ruth, sa aklat ng Ruth, para ipakilala ang angkan ni David. In conclusion, wala man tayo sa long list of names o sa mga ginawa, hindi man tayo honorable mention, but God can use us behind the scene intentionally to fulfill His purpose in us and nation. Sabi nung kay Naomi, magkaroon ka ng anak na famous sa Israel. Magkaroon kayo ng angkan ng kilala at bantog sa bayan ng Israel. At yun nga po yung nangyari. David at yung kanyang great-grandson na si Solomon na pinakayaman tao na nabubuhay at naghahari. Make history out of you and through you by being a good mother to your family. Tatangkilik sa pamilya ay mahalaga, ay role, as sabi nga doon, ng mga kababayan sa Bible ay tulad na maging builders or haligi ng bayanan. Kaya nanay ay sinasaluduhan natin sa pagiging haligi, anan, at nagbibigay ng magandang kinubukasan sa kanyang sambayanan para matupad ang purpose ng Panginoon sa sambayanan, sa kanilang iglesia, sa kanilang angkan o kamag-anakan para sa bayan. Diyan nagre-raise up ang Panginoon na susunod niyang gagamitin para sa kanyang kabautisan. Tayo po yung mukot manalangin. Panginoon, salamat po. Pinakikita mo sa amin na yung tao na tulad ni Ruth, Naomi, ay naging bahagi sa angkan na ipinakilala mo sa mga dakilang na buhay sa Israel. Isa sa pinakadakilang hari ng Israel na si Haring David. Kung saan yung angkan niya o ang paghahari niya ay doon nang galing ang Panginoong Sus. Kaya tawag ang Panginoong Sus na Son of David. At sa pagdating ng Panginoon sa kanyang millennium kingdom, Ama, yun din ang pattern na gagayahin o tutularan na magiging Panginoong Sus ng buong sandigdigan. Pangako mo sa Davidic covenant na ng paghahari. Or you will restore, Lord, the kingdom, Davidic kingdom sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Because Naomi na nakabahagi roon at na Moabites na naka-impluensya, ang halimbawa na ni Boaz nakita ng Israel kung paano naging modelo pagkatao. Thank you so much, Lord, for showing us the right way, the pattern, the modeling of a woman of God, a woman that is worthy to be honored and exalted because of your grace and love na sa kanyang buhay. Pinapanalangin namin, Lord, ang mga nanay na kahit hindi kapamilya namin at na nakikita namin magandang halimbawa ng lahat ng mga nanay, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na tinatangkilik at pinagdiriwang namin ang pagkilala sa kanila. Bless the Lord. Sabi mo silang matibay na haligi ng sambayanan
at ang sa bata pang nanay ay mapalaki nilang kailang mga anak to God, loving God, and walking with God. Panginoon, for this celebration, we remember what you have done to the family of David sa kanyang angkan through Naomi and Ruth, who were very important characters in the Bible that shape the history of Israel. Kami din, Lord, you will shape our country through ministry, through our lives, through our testimonies, na makapagi kami sa isaya ng aming bayan na may puting at kalulugdan. Kami masama sa listahan ng mga pangalan at mga ginawa. Behind the scene, you can use us to fulfill your purpose during our time, during our generation's time. In the wonderful name of Jesus, we give the glory, honor, thanksgiving, and praise, Father, to Christ Jesus our Lord, and with the communion of the Holy Spirit, now, forever, and ever. Amen. Amen. Praise God.